Number one, o yung unang tanong mo, bakit ba, napaka-importante kasi ng insulin sa katawan natin. Ang insulin po ang siyang tumutulong para po pumasok yung glucose o asukal na ating pong kinain magamit po ng ating pong mga selula. Okay? Siya po nagsisilbing susi para buksan ang mga pintuan nating cell, gamitin ito, papasukin sa loob at ma-convert into sugar, carbohydrates, energy, water, carbon dioxide, yun po ang nagiging byproduct ito po, no? Pero naka-importante po ang ating pong sugar, ang pinaka-fuel natin or enerhiya natin sa araw-araw. Now, para po makapasok itong sugar sa ating cell, kailangan po ng insulin. Ito po ay binibigay po, ini-elaborate or sinisecrete ng ating pong pancreas. Now, pagkakulang na or wala na po ang insulin or bugok ang pagkakagawa, insulin resistance, yung asukal na kinakain po natin, hindi natin nagagamit. So, yung dugo natin ay flooded with sugars. Okay? Sabi ng mga eksperto, pagka-flooded with sugars, unti-unti na pong sisirain ito ang ating pong lahat ng katawan po natin. Microvascular complication, macrovascular complications, mata natin, kidney natin, puso natin, and so on and so forth. Okay? Now, ang ito pong insulin pong ito, pagka kulang na po ang pagpuproduce ng ating pong insulin, so there will come a time na kakailangan na po nating manghiram ng insulin galing po sa labas. Ito na nga po yung tinatawag nating nag-inject na tayo ng insulin. Okay? Now, sino po yung candidate for insulin injection? Number one, type 1 diabetes. Ito po yung insulin dependent. No? Nakadepende po sa insulin ang buhay niya kasi pag walang insulin, mamamatay po talaga siya. Okay? Number two, yung po mga type 2 diabetes, which is about 90 to 95% ng diabetes sa buong mundo po ay type 2 diabetes po. Actually, hindi niya kailangan ng insulin. Okay? Kaya pa ho yan yung for proper diet and exercise. Okay? Yung iba po nagtitik pa ho ng mga orals. But then, sooner or later, okay, only 20 to 25% of type 2 diabetes patient will be responding to orals. Okay? Yung iba po dito, mangangailangan na po ng insulin or insulin requiring diabetic po. Okay? Now, since the insulin ang problema sa isang diabetic, insulin po ang kanyang kinakailangan. Marami pong klase ng insulin. Meron pong super or rapid acting, very rapid acting insulin. Meron pong rapid acting insulin or short acting insulin. Meron pong intermediate acting insulin. Meron pong long acting insulin. Now, kung paano ito gagamitin para sa yung doktor po ninyo, yung inyo pong diabetologist, your internist, o your endocrinologist po ang nakakaalam doon. Okay? Ano ba yung isang pong tanong mo? Oo, yung ano ba ang talagang level? Level okay. na sasabihin ko. Ang ginagamit po kasi natin po, yung American Diabetes Association na criteria po na 126 and above. Okay? With the corresponding signs and symptoms of diabetes like ihi ng ihi, auhawin, biglang pangangayayat. Okay? Ito po yung pangkaraniwang signs and symptoms po ng diabetes. Plus 126 and above, ito na po yung diabetes. 101 to 125, ito po yung sinasabi natin borderline or pre-diabetes. Importante rin po itong pre-diabetes na ito dahil they found out, binalikan nila itong mga tao na to na may ganitong value po, nagkaroon na rin po ng mga complications ng mga diabetes. So, dapat talaga 100 and below, no? Ang sugar level natin. May mga lumalabas ang pag-aaral na mas mababa pa sa 100, mga 93, yung ibang research, 97, 96. Ang lumalabas daw, dapat daw mas mababa pa dun yung sugar level natin, or else, magkakaroon na po tayo ng mga komplikasyones. And mind you, hindi po ganun kasimple ang mga complications. Napakarami po. Blindness, retinopathy, heart failure, heart attack, okay, fatty liver, very common among diabetics, okay, kidney failure, on and off infections, skin, lungs, tuberculosis, pneumonia, okay, amputation, yun nga, yung gangrene, non-healing wounds, sterility, infertility, sexual dysfunction, okay, erectile dysfunction. So, napakarami po talagang problems pag hindi po natin na-control ang diabetes. Paano naman masasabing low blood sugar ka na? Iba naman po yung low blood sugar. Kung nakakatakot po yung mga chronic complications ng high blood sugar,
mas nakamamatay po yung bumabagsak yung blood sugar. Mm. Ayaw nating mangyari yun eh. Kaya kinakailangan talaga regular ang consultation natin with our doctor. Now, yung hypoglycemia, para pong kung nasubukan na po ninyo na malipasan ng gutom, okay, ganun po ang nangyayari. Tulala, nanginginig sa gutom, namumutla, pinagpapawisan ng butil-butil, yung iba nagko-collapse, yung iba galit, alam mo yun, parang mainit ang ulo, yung mga ganun. Ibig sabihin, bumabagsak na pala yung iyong blood sugar. So, importante po sa mga diabetic patients na dapat alam nila yung mga signs and symptoms of blood or low, hypoglycemia. Meron bang rate No? yan? May level? Usually po, sanay kasi ng mataas na sugar ang mga diabetic patients. So sometimes, kahit na nasa normal value pa, 70 to 100, mga 85, 90, nakakaramdaman sila ng hypoglycemic spells. Okay? So kinakailangan lang gagawin, no? Magbaon ng candy, regular soft drinks, small bites of chocolates, no? Pwede nating isang lagok ng orange juice, no? Yun po ang gagawin po natin para mahimasmasan, no? Tumaas kagad yung blood sugar level. Pero kung kunyari nag-i-insulin ka na, pwede ka pa rin bang mag-diabetrol? Makakatulong Pwede pa rin ba naman. sa'yo? Malaki din po na itutulong po ito, lalo na po doon sa hindi masyadong, alam mo yon, parang, sa tingin mo okay na tong dosage ng insulin, pero bakit ka na parang fluctuating pa rin, hindi pa rin masyadong mainam yung control mo, pwede mo dagdagan ito, no? Pwede mo dagdagan ng mga food supplements. Alam mo, makatutulong para mas lalo pang mag-normalize pa yung ating pong blood sugar. Okay. Kung may mga tanong po kayo, 09